Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Kumusta kayong lahat? Lalo na sa ating mga SSS pensioners, ang topic natin today based sa title, Second Batch, 2 days na lang, i-release na. SSS Pension June Schedule Release. 2 days na lang ay i-release na ang SSS Pension para sa second batch. Ginawa ko po ang video para reminder sa ating mga SSS pensioners, subscribers, lalo na sa mga bagong pensioners pa lamang at hindi familiar sa mga DOC o Date of Contingency. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Para sa second batch SSS pensioners, 2 days na lang ay i-release na ang inyong pension. Opo, mas maaga ang release dahil ang 16 ay natapat ng linggo. Kaya naman po, Biyernes pa lang, June 14 ay makukuha nyo na ang inyong pension. At according nga po sa SSS, if the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday, or holiday. Kaya nga po ganon, 14 pa lang po ay makukuha nyo na ang inyong pension para sa mga second batch. Kaya good news po ito. Para naman po sa bagong pensioners pa lang at nalilito kung kailan i-release ang kanilang pension, 2 beses lang po sa isang buwan ito binibigay. Sa first batch every 1st of the month, sa second batch every 16th of the month. At ito po ang basehan ng DOC o Date of Contingency. Para po sa petsa ng kapanganakan o kung kailan na kompleto ng pensioner ang qualifying conditions para ito sa retirement benefit po. Yun po ang basehan. Petsa naman ng pagkamatay ng miyembro para sa survivorship pensioner, yun po ang basehan. At petsa ng operasyon, pagtatapos ng pagkakasakit o petsa ng physical examination, alin man ang naaangkop para naman po sa disability pensioner. Remember po, every 4 p.m. onwards, na-credit sa inyong bangko ang inyong pension. At update na din po sa SSS second tranche kung ibibigay ba ngayong June. Madami po kasi akong nakikitang nagtatanong sa comment section kaya dito ko na lang po isi-share ang pinaka-latest na interview ni SSS President and CEO Rolando Macasay tungkol sa usapin na ito. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Tita Eda, make sure na mag-subscribe kayo para every time na may upload ako ng new video ay manonotify kayo. Kailan po ibibigay yung 1,000 pang natitira na ibibigay para sa mga pensioner na seniors? Eto, makinig kayo ng mabuti. Kasi ako po ay hindi politiko, hindi ako bolero. Okay lang. Alam niyo po, ang SSS po ay may 3.5 million pensioners. 43 million miyembro. 3.5 million po pensioners. Klaro na sa inyo? Sa 1,000 po, ang gastos ng SSS, 3 million times 1,000 po. Magkano po? 38 billion. 3.5 billion po a month. Okay? Sa isang taon ho, kasi may bonus kami. So times 13, roughly po, ang 1,000 piso na binibigay ko po kasi pensioner din ako ay ang gastos, ang lumalabas na pera po ay 45 billion a year. Naintindihan nyo na po ang epekto? In 10 years po, 450 billion pesos ang lalabas.
Naintindihan niyo na? Klaro na po sa inyo. Kaya po, ang pagbibigay ng 1,000 ay kailangan masusing pag-aaral. Kaya naintindihan niyo na po? Kasi po, hindi po ako madamot. Tanungin niyo po sa kanila. Ako yata po ang pinakagastador na presidente ng SSS. Pero po, binabalanse ko the financial viability. Ibig sabihin, ang safety po ng SSS. Para po ang mga bata tulad ninyo, tulad nila po, ay may pera pa ho. Kasi po, kung in 10 years gagasta ako ng 450 billion, sir, hindi naman po maliit ang 400. Sana po, naintindihan nyo na ngayon, yung 1,000. Kasi ang dating po, maliit. Pinagkakait ko pa yung 1,000. Ngayon, alam nyo na kung paano po ang ibig sabihin ng 1,000. Babalansehin ko yun. Kaya ho, hanggang ngayon ho, kahit anong pag-aaral, sabi ko, pipilitin namin, pero ho, I have to talk to the president, paano to. Parang malaki masyado po yung amount. Ayoko naman po kung ano mangyari sa SSS. Baka ho, mga bata, saan na si yung SK na pumirma sa akin kanina, pag ginawa ko yan, baka after 20 years. O, tama ba ako? Ngayon naintindihan nyo na. Klaro na sa inyo, ha? Hindi ho ako, At saka ho, hindi totoo na malalaki ang sweldo namin. Huwag kayo maniwala doon. Kami po ay subject din po sa salary standardization law. Hindi po kami malaki ang sweldo po. Alam niyo po, aminin ko na sa private ako nagaling, kaya medyo mas malaki ng bahagya yung sweldo ko sa private kaysa sa government. Hindi ho totoo na pinapaakyat namin yung sweldo namin. Bawal po yun. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!